Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. May ka pa dyan. Tama, mali. Diba? Panat ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang mga pag-absent. Matatandaang bumuelta si Sandro kay Pulong matapos niyang akusahan si Sandro na siya ang pumili kay bagong House Speaker Bogie D at sabihing palabas at cover-up lang ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Maka-style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero I can... Hindi ka nakakatawa. Ang sarap mong anuhin. Style nung kanyang Pangulo. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, ni aninag ni Pulong hindi mo makikita eh. Sa lahat ng gulo sa Kamara noon, ni aninag ni Pulong hindi mo makikita. Pero alam mo ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, pag si Pulong nagpunta sa Kamara, talagang parang presidente dating, pero hindi mo yan maaninag na dadalaw sa speaker, dadalaw sa ganito, manghihingi ng ganito. Hindi, ikaw, ang ingay mo, tutoy. Oh, ang ingay mo. For you that we are consultative with all the party leaders. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sagot naman ni Representative Duterte, walang ghost project sa kanyang distrito. Mas mabuti raw tumulong na lang si Sandro na ipaliwanag kung saan napunta ang 6 trilyon pisong pondo na kinurakot umano ng kanyang tsuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan, diretsyuhan na mga kababayan. Kinurak-kurakot. Naku po. Mga kurap pala kayo eh. Diretsyuhan na yan ha. Oh. Diretsyuhan na yan. Sabi niya, perhaps the gentleman time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered and cartelized by his uncle, former Speaker Martin Romualdez, and by Congressman Zaldico, so that this may be returned to the National Treasury where they rightfully belong. Asa ka pa, Congressman Pulong. Hindi, asa ka pa. Eh, yun yung ill-gotten wealth ng pamilya nila, di na binalik eh. Asa ka pa. Hindi, totoo. Diba? Ang daming pang kaso niyan. Eh, yun yung nakatulan nga silang guilty, ayaw nga ibalik eh. Tama mali. So yung pa kayang sa uncle niya, hindi, alam mo, ganito lang kasimple yan eh, di ba? Alam, sabi nga nila ni Bato, anong ibig sabihin yung resignation? Di ba? Eh, yung resignation ay sign of guilt. Sabi, ika nga. Sign of guilt at hindi lamang po sign of guilt yan. Eh talaga nga namang may ibig sabihin talaga niyan, di ba? Ibig sabihin talagang... Hindi ko alam kung sign of guilt lang o baka naman para lang matigilan na. Di ba? Matigilan na yung pag... Kasi ngayon, iba na direksyon eh. Iba na direksyon. Ang talagang tinatadtad na ngayon yung mga DPWH official, di ba? Para bagang ang dating, tama na ha, nag-resign na, okay na tayo ha. Parang ganun eh. So sa akin, it's not just a sign of guilt, but maybe sign na para tumigil na, wag nang ituloy ang ganito kasi anyway, eto na, wala naman ako bilang speaker. Kaya lang, hindi ganun ang gusto ng taong bayan. It's not just the speakership. It's the president. Kaya dapat talaga manawagan tayo ng Marcos resign. Kaya yung mga alam mo ha,
Gusto ko lang sabihin ito kasi meron ako nabasa at napanood na ano. Sabi ba naman doon, yung sa Luneta daw is not for, sabi ng mga komunistang NPA, teroristang NPA, sabi nila, hindi daw para sa Marcos resign. Alam mo, for the first time in the history of our country for so long, decades na laging nananawagan ng resign ang itong president resign, kung sino man yung presidente, si Gloria, si Duterte, si Erap, si Ramos, even Cory, naalala ko na itong mga lintik na mga teroristang NPA na nagpapanggap yan na mga congressman, mga representante, lagi yan nagsasabi na resign ang presidente. This is the first time na kumain ng suka ito mga putang inan to. Mantakin mo dati, sinatabi nilang itong si Marcos ay diktador, itong si Marcos ay magnanakaw, sinungaling. Ngayon, for the first time, sabi nila, hindi magtitipon-tipon para isigaw na anti-Marcos o kaya resign Marcos. For the first time, Kaya alam mo, itong mga komunistang NPA na ito, gago! Talagang bayaran. First time yan eh. First time ka na makakita itong mga lintik na ito na hindi nanawagan ng Marcos resign. Halatang bayad. Gago! Magkano kayang binayad sa kanila, no? Billion-billion kaya. Flood control project kaya binayad sa kanila. O dahil sa panahon ni Marcos, lumalakas ang mga NPA, di ba? Baka yun ang dahilan kaya gusto nilang wag mapalitan si Marcos kasi palalakasin muna nila yung kanilang mga criminal activities. Di ba? For the first time yan. Kaya nga alam mo pa, daig pa nila yung mga taong kumain ng suka. Alam mo yung suka? Yung isinuka na nila, tapos pinulot, nilagay sa plato, pinainit sa microwave, tapos kinutsara. Kadiri ang... Gago! Parang ganyan ang ginawa nila eh. Pinainit lang nila. Di ba? Para press. Yung suka nila, tapos kinain uli nila. Kadiri talaga. Gago! Ni Congressman Zaldico, wala pang bagong pahayag si Sandro. Oy, Zaldico, kamusta na? October 16 ha? Meron tayong hearing, huwag mong kakalimutan. Ha? Nakaabang na sa'yo lahat ng taong bayan kasi hinahanap ka ng lahat eh. Hindi, hinahanap talaga siya ng lahat ng tao. Kaya nga sinasabi ko na dito, October 16 may hearing kami. So dapat sumipot siya. Di ba? Dapat sumipot siya. O, malay mo kaya yung sa mga naghahanap sa kanya, sa Congress, di ba? May mga naghahanap na tao dyan. Yung mga naghahanap na mga congressman sa kanya, o mga senador na naghahanap sa kanya, o magalong na naghahanap sa kanya. May hearing kami sa October 16. Diyan sa Legazpi. Malamang pupunta siya. Abangan ninyo ha. Pero si VP Sara, tila sinigundahan naman ang naging unang pahayag ng kapatid. Ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. Sinisisi rin ng busy si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade. Tingnan mo. Tingnan mo yan ha. May sasagot. Tingnan mo kung sino yung sasagot na yun. Accountability. Buwelta naman dyan ang Malacanang. Dapat alam daw ng bise na hindi sakop ng Pangulo ang pagbiyahe ng mga mababatas dahil sa separation of power. Alam mo, dito sa paglagay nila kay Claire Castro, ito talaga, it only signify one thing, o proves one thing pala. Alam nyo ko ano? Mahinang nila lang si Marcos. Hindi niya kayang sumagot ng mag-isa. Di ba? Kailangan niya ng isang palingkera na mambash kay BP Sara Duterte. Hindi niya kaya sumagot eh. Kaya kailangan niya to.
Di ba? Lagi na lang ganyan yan eh. Pambabastos lang ginagawa kay VP Sara Duterte. Kasi nga ho, yung presidente natin iyakin. Yung presidente natin mahinang nilalang. Yung presidente natin is spoiled brat. Takot sa confrontation. Kaya ngayon, nag-assign na lang siya ng makikipag-away para sa kanya. At ang nakakahiya, babae pa. Gago! Mahinang nilalang talaga eh, di ba? Nagtatago sa saya ni Yusek Claire. Kadiri itong presidente natin. Walang kwenta talaga itong presidente na ito. Napakahinang presidente, no? Magtatago sa saya nito ni Yusek Claire. Di ba? Ito ang argument niya. O, tingnan natin yung argumento niya kung valid ba. Sabi niya, dapat alam din niya na kailangan ng whole departure order o may kaso. Para daw mapigilan. Alam mo, Claire Castro, para lang sa kaalaman mo, ang gobyerno na ito, pag ginusto, kayang gawin. Kahit nga illegal, ginagawa eh. Halimbawa, yung kapag papaalis kay PRRD, yung pagdala sa dahig, illegal yun eh. Yun ay malinaw na illegal. Kasi malinaw na kailangan dalhin muna sa local courts. Hindi mo pwedeng isantabi yun na kailangan dalhin sa local courts. Any accused facing criminal charges ay kailangan mong bigyan ng due process. Hindi binigyan si PRRD ng due process. Dinala, binitbit, without anything. As in, hindi pinayagan ng abogado, hindi pinayagan ng anak, walang medical, wala lahat. Kaya nga sila kinakasuhan ngayon eh. Di ba? So, ibig sabihin, kung gusto, kayang gawin kahit illegal. Gago! So, ang ibig lamang pong sabihin niyan na hindi nila pinipigilan ng pag-alis ni Zaldico o sino man ay dahil hinayaan na lang nila. Hinayaan na lang nila dahil kagustuhan din nilang mawala na yan, hindi na magsalita yan para hindi masumbong ang talagang pinaka-mastermind. Pinaka-mastermind pa. Alam naman natin kung sino yun, di ba? So yan ang dahilan kung bakit wala rin naman daw whole departure mula sa korte. Si VP Sara nga raw mismo ay nakailang biyahe na sa ibang bansa kung saan gumastos na ang gobyerno ng 7.4 million pesos para sa kanyang security at OVP personnel. Anong kinaugnayan niyang statement mo na yan? Ang pinag-uusapan natin dito yung mga congressman. Bakit siya na naman? Talagang obsis ka, no? Obsis na obsis ka kay VP Sara Duterte. Siguro gusto mo rin maging vice president, no? O kaya maging politician. Kasi yung grabing obsession mo eh. Malaking bayad ba sa'yo? Malaki ba yung binabayad sa'yo ni Marcos kaya ganyan kaka-obsess kay VP Sara Duterte? Banat ba matindi ang akusasyon mo? Hindi, bayad, salary. Di ba? Malaki ba yung salary mo? Talagang pangarap mo talagang i-bash ng i-bash? Alam mo? Sabi ko sa'yo, this will be your ending. Alam mo, eto papayuhan lang kita ha. Makinig ka sa akin na mabuti. Etong si Marcos, destined na bumagsak ito. Dahil alam mong wala siyang magandang ginawa, wala siyang maidudulot. Only time will tell kung ano ang ginawa niya sa bayan natin. Yes, maybe now he is in control, in power. Pero darating ang panahon. Tingnan niyo si Torre. Ano nangyari? Diba? Tingnan niyo si Romualdez. Ano nangyari? Madam, for your information, yan din ang ending ni Marcos. Mas matindi pa ang ikalalagpag, lalakpak. Di ko tuloy masabi. Ilalagapak niyan. Pagdating ng panahon. Diba? Pagkatapos ng kanyang presidency, siguradong isang katerbang kaso, isang katerbang kung ano-ano mapupunta dyan sa mama na yan. At masasabi at masusulat yan sa kasaysayan na ikaw ang kanyang attack dog. Gago! Nakakahiya, madam. Diba? Sinira mo yung pagiging abogado mo. Wala nang kukuha sa'yo. Anyway, magbablog ka na lang na magbablog. For sure. Oh.
Yan naman din ang pangarap mo, sumikat na vlogger, kaya ka nagbabablog-vlog dyan. Darating ang panahon, tinan mo. Baka maniwala ka sa akin, darating ang panahon pagsisisihan mo yung desisyon mo. Muli namang lilipad pa Japan si VP Sara mamayang gabi para sa 2-day rally doon ng mga Pinoy. Nagbabalita. Bakit? Vice President siya ng lahat hindi lang naman ng mga Pilipino dito Bakit ba? Di ba? Ito basahin natin yung yung statement ni Pulong, yung mismong kumpletong statement niya. Sabi niya dito, if only the gentleman from Ilocos, sir, hindi yung gentleman niya. Tinan mo, itsura mo kang tomboy. Biro lang. Gago! Mukha lang naman, di naman tomboy. Pero hindi gentleman yan. Dapat, if only Tutoy from Ilocos were not blind and deaf to the clamor of our people, a clamor drowned by the influence of money and power, he would know that DPWH Region 11 has already clarified the 49.8 billion worth of projects in Davao City. Yan ang una. Una, kinlaro na po yan ng DPWH Region 11. Siyempre, dahil nga spoiled brat itong mga Marcos, wala ko silang kaalam-alam. Malay mo, galing sa party na naman. Hindi nila alam yan. Di ba? Alam mo naman, pag bagong gising, laging, siyempre, high na high pa yan sa gabi. I mean, party, di ba? Masaya sila, kaya sila high na high. Wala po akong ibig sabihin ng high na high. Yung masaya ka, pagka kasi masaya ka, euphoria ka di ba? Wow! Party! Yan ang ibig ko sabihin ng high na high. Huwag naman kayong masyado madumi isip nyo. All are properly accounted for. I sincerely hope the same transparency can be shown in his own district. Yun. Di ba meron niya sa probinsya nga nila, ang daming ghost project Ilocos, La Union, lahat sa kanilang lugar, doon sa norte, napakaraming ghost project doon. Sabi dito, walang ghost project dito. Hindi ako naghahanap, pero ang taong bayan, hinahanapan kayo ng resibo. Yan ang totoo. Alam mo, ako pag pumunta ako dyan sa Davao, pag ako pumunta dyan, pupuntahan ko talaga lahat ng mga flood control project dyan, tsaka yung mga ginagawang ang ganda kasi ng mga ginagawang highway dyan. Gusto ko nga dalhin yung motor ko dyan. Paano kaya magdala ng motor dyan, I have refrained from regularly attending sessions, not out of neglect, but because the stench of graft and corruption has become unbearable within these very halls. It is an environment that suffocates the true public service. Perhaps the gentleman's time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered, cartelized by his uncle, former Speaker Martin Romualdez, and by, ito na naman, ang favorite natin, ang best friend natin, Congressman Zaldico, so that this may be returned to the national treasury. Pwede ba tawagin ko na lang best friend ko doon si Zaldico? Anyway, favorite naman niya ako, kinasuhan niya ako ng 4 Best friend na lang ang tawag ko sa kanya. At kung tunay kang malinis gentleman, magpa-hair follicle drug test kaya muna kayo ng daddy mo. Huwag yung tago gaya ng BFF mo sa Davao. Gago! Ite-text ko nga ito si Congressman Pulong. Alam mo, may kakilala no? Hindi na niya po kakilala. Acquaintance lang. Hi lang, gano'n. Sino kaya itong BFF niya sa Davao na, ewan ko kung ano ibig sabihin niya na tago yung pag-hair follicle? Hindi, tingnan natin kung sino. Alam mo, simpleng-simple lang Hair follicle, sige nga, ang tapang mo, Tutoy Masyado ka marami sinasabi. Di ba? Tutoy, kung talagang totoong hindi kayo magnanakaw, hair follicle nga, na magkaalaman kung sinungaling kayo o hindi. Ano naman kinaugnayan banat ba ng hair follicle sa pagnanakaw? Kasi remember, ang mga addict, ano yung mga nangangailangan ng pera lagi? Di ba? Lalo na kung ang binabanatan mo, cocaine. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Wala po kasi ibig sabihin na addict sila. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi lang dito ni Pulong, patunayan nyo nga hindi kayo addict. Kasi ang mga addict mukhang pera
Di ba? Nangangailangan lagi ng pera. So, kayo, hindi, kayo. Kayo ba ay nangangailangan lagi ng pera? Bakit? Pa-hair follicle nga kayo? Again, once and for all, para matuldo ka na yung issue na kayo ay mga bangengi. Hair follicle na kayo ng tatay mo. Bakit ba takot kayo magpa-hair follicle kung ako hamunin ako ng hair follicle eh. Hindi, pag ako hinamon ng hair follicle, talo lahat ng hahamon sa akin. Bakit? Walang makakuha eh. Hindi, wala ako kasi makakuha. Nagulat kayo, no? Hindi, kasi baka pag ako hinamon ng hair follicle ng kahit sino, papatunayan ko, di ba? Kaya nga yung huling babaeng humamon sa akin, sabi sa akin, bakla ka eh. Sabi sa akin ng babae. Nung hinamon ako, ay pambihira. Yari sa akin yun. Sabi ko, ako hinamon mo kung bakla. Sige nga. Tuwad! Hindi, biro lang. Gago! Hindi. I mean, kung ikaw ay hindi ka guilty, di ba? Kahit anong hamon sa'yo, like kung bakla ka, papatunayan ko ba sa'yo eh, di ba? Kuwari, hamunin ka kung adik ka, papatunayan ko sa'yo eh. Hair follicle tayo. Papatunayan mo. Kaya anong tawag doon? Yung alcoholic ka, papatunayan ko sa'yo. Gusto mo, 3 buwan tayong walang inom eh. Kasi nga, malakas sa loob mo, di ba? Kasi, alam mo, sure ka eh. Di ba? Pero kunwari, hamunin ako. Sige nga, banat ba, hamunin kita. Anong hamunan yan? Blood test nga. Kung may diabetes ka, wala. Iiwas ako. Di ba? Iiwas ako. Sasabihin ko, bakit yan ang usapan natin, blood test? Bakit bakit diabetes test ang... diabetes test? Kasi, diabetic ako eh. So, ibig ko sabihin, hindi ako kakagat doon sa blood test kung sakasakali, di ba? Kasi alam kong... ako nga, lagi nga ako sinasabihan ng pamilya ko. Diba? Lagi ako sinasabihan ng mga kaibigan ko, lalong-lalo na doon si Mocha. Magpa-blood test ka nga, pa-blood test ka na, tumataba ka na, ganyan. Lagi ang pagiginaganyan ka, di ba? Siyempre, ayaw mo, bakit? Alam mo kasing magpa-positive. Alam mo kasing sandali, tumaas nga yung sugar ko. Ayaw mo kasi alam mong tumaas talaga. Diba? Kaya ka takot. Ayaw mo. Pero ngayon, hamunin niyo ako kasi naka-intermittent ako for how many days. How many, mag-almost bumalik na ako sa diet ko. Hamunin mo ako ngayon. Malakas sa loob ko kasi alam kong bumagsak ang sugar ko, di ba? Ikaw, Sandro, hinamon ka ngayon ng hair follicle at saka yung tatay mo. Bakit ayaw mo? Wala akong sinasabi. Kayo na lang mo magsabi. Wala po ako sinasabi. Basta ganun. Ayaw eh. Eto, may papakita tayo ha. Para malinaw. Kasi alam mo, yung nangyayari sa Senado, isa pang mainit na issue yan ngayon. Dahil grabe dito, nalaman talaga. Eto hindi lang nila na-point out eh. Ako medyo nahilawan ako kay Lacson bilang humawak ng Blue Ribbon. Bakit kanyo? Kasi kitang-kita mo, etong si Bryce Hernandez nagsisinungaling. Di ba? Kitang-kita mo na. Pero, hindi idinidiin yung bakit siya nagsinungaling. Di ba? Bakit niya binago ang kanyang statement from the Senate nung pumunta siya sa House? Hindi yun ang binusisi. Ang binusisi lang, sinungaling si Bryce. In the first place, Mr. Lacson, panahon pa lang ni Marcoleta sa Blue Ribbon, napatunayan ng sinungaling si Bryce. There is nothing new. Sinungaling yan si Bryce, kaya nga ho siya ikinontempt. Ngayon, sana ang inalam mo bilang Blue Ribbon, bakit nagbago ng statement nung pumunta sa Congress etong si Bryce? Sino nag-utos sa kanya magbago ng statement?
Sana yun ang puntirya mo. Ang pinuntirya mo lang yung katarantaduhan ng tao eh. Which is alam naman natin na kaya nga siya na-contempt nung panahon ni Marcoleta eh. Kaya there is nothing new. Ito panoorin natin. Mr. Chair, thank you my colleagues. Magandang umaga po Mr. Chair, sa ating mga kagalang-galang miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa ating mga panawin. Nandito po ako sa pandinig ngayon ng komite para ipagpatuloy ang aking tungkulin bilang isang mambabatas at upang lumahok sa patuloy na pagdiskubre sa katotohanan sa likod ng malalang anomalya sa public works at infrastructure sa ating bansa. Sa gitna ng investigasyon ito ay ang nasabing anomalya tungkol sa flood control projects at di umano'y partisipasyon o sa buwatan ng DPWH at iba pang mga opisyal na gobyerno, private contractors at miyembro ng Kongreso na isang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Malinaw po na dahil sa ating pagsiwalat sa mga anomalyang ito, sa kasamang palad tayo ay naging target ng hindi makataruang atake, kahihiyan at mga bagay na purong kasinungalingan lamang. At ito ay dahil lamang sa mga paratang na isang witness, si former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, na siya rin kilala bilang Marvin Santos de Guzman. Ako, meron lang akong komento Puro na lang kasi si Bryce Hernandez eh. Hindi ba pwedeng pag-usapan din natin yung nasa likod ni Jinggoy? Ayan, kasi yung nasa likod ni Jinggoy, nadidistract ako dyan eh. Yan na lang ang view para mas maganda. Huwag na yung may view na isa, yung lalaki. Hayaan mo na yung lalaki na yun. Sino kaya ito, ha? The mysterious girl. Mga kasino kung saan siya nagsugal at naglustay ng pera ng bayan na nagkakahalaga ng dandang milyong piso. Ginawa niya lahat na ito habang pinupuno niya ang kanyang sariling bulsa at pinupundahan ang kanyang marayang pamumuhay. Alam kong kahit paano ay makaka-relate po kayo sa sitwasyon na ito, Ginoong Tagapangulo, dahil kayo rin po mismo ay nakaranas na maging target way back in 2001 when a certain Ador Mawanay who was masquerading as a whistleblower ay tila nilin lang ang publiko sa kanyang maligaw at maling pahayag. Sa isang kakaibang pagbago ng kapalaran, this representation na masigasig na naghahanap at naglalantad ng katotohanan tungkol sa mga anomalyang ito ay naging puntirya ng mga kasinungalingan. Ako po ay inaakusahan ng isang taong nahaharap mismo sa mabibigat na aligasyon. Someone whose testimony is riddled with inconsistencies and denials which cast serious doubts about his credibility. Nandito ako ngayon para harapin ang nag-aakusa sa akin at hamunin siya na ulitin at patunayan sa harap nitong Blue Ribbon Committee at sa harapan ko lahat ng kasinungalingan ng binitawan niya under oath sa House TRICOM Committee hearing. Sa huling pagdinig ng Blue Ribbon na nangyari isang araw bago ang pagdinig ng TRICOM, I moved to cite him in contempt. This committee, finding him indeed to be lying under oath, ordered his detention. Nandito rin ako ngayon para ipakita sa lahat ng naniniwala sa kasinungalingan ni Bryce Hernandez na talagang walang katotohanan o basihan ang kanyang di umano'y takot na may balik sa Senado. I have been a member of this institution and I have participated in many controversial investigations for so many years. Gayunpaman, wala makapagsabi na ang Senado, sino man sa mga miyembro nito, past or present, ay pinahintulutan ng sinumang witness under its watch maging threatened, intimidated, influenced o di kaya exposed sa kahit anong pisikal na panganib. I will leave for now to the chairman and other members of this committee the task of probing deeper into the credibility of Bryce Hernandez, if he still has any. His accusations against this representation and Senator Joel Villanueva and other falsehoods he dared to spread under oath into the records of the House of Representatives, yet suspiciously withheld from this committee. I do this to give Bryce Hernandez all the leeway to hang himself with his chain of lies and so as not to burden this committee with my being among his or his handlers' targets. Hindi man natin mapapaamin ang mga taong sadyang sinungaling na kahit harap-harapan mo silang kumprontahin ay magsisinungaling pa rin. Naniniwala ako na mapapalabas din natin ang katotohanan. Ang katotohanan na nagkamal ng pondo mula sa kaban ng bayan, ang makatulad ni Bryce Hernandez na walang pakialam sa pagkakalugmok ng ating mga kababayan sa pinsalang dulot ng baha at kalamidad. Hindi ako matitinag ng mga kasinungalingan na naglalayong
ilihis ang atensyon ng publiko mula sa katiwalaan bumabalot sa mga flood control projects. Buo ang aking loob na sa bandang huli, ang katotohanan ang mananaig at ang akusasyon laban sa akin ay malalantad bilang walang saysay na paninira. We're all seeking the truth, to exact accountability, and to safeguard the trust given to us by the Filipino people who elected us. They deserve and demand no less. Okay, I will proceed now with my questions, Mr. Chair. Tatanungin ko muna si Ms. Mina Elampar Jose. Una-una, kanina lamang ako nabigyan po ng kopya ng inyong sinumpaang salaysay. Meron lamang akong ilang katanungan upang malaman ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng kasinungalingan ni Bryce Hernandez laban sa akin. Okay? For the record, ano po ang kumpletong pangalan ninyo? Your Honor, if I may, can I have please a short statement? I hope you will not deduct it from my time. Oh, hindi. Kasi yung responses hindi kasama. Go ahead, please. Yes, Your Honor. Yes, I am Mina Jose, and I am appearing before this committee in my capacity, in my personal capacity, and as a representative of WJ Construction. I came before this committee with humility and respect to share the truth. First of all, I thank the committee through the leadership of our chairperson, Honorable Senator Panfilo Lacson, for giving me this opportunity to explain my side. Today, I wish to clear not only my name, but also the name of WJ Construction and those personalities who have been unfairly dragged. So the moment that you've all been waiting. I wish to clearly state first that to the best of my knowledge, Beng Ramos is not and have never been a staff of Senator Jinggoy Estrada or any senator or congressman. I have known her only as a staff of the Blue Ribbon Committee, particularly the Broom. And as far as I know, Beng is a dedicated government employee who has never been involved in any controversy, especially in this anomalous flood control projects that Ate Bryce mentioned in the congressional hearings. And as for myself, I speak from the depth of my heart that I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations, the baseless and malicious accusations he threw against me and WJ Construction during the congressional hearing. WJ Construction, which my partner and I have devoted decades of honest work to build, has always stood on the strength of its good reputation. We have completed numerous private and government projects, no ghost projects, no substandards. Our clients can attest to the quality of the work and the integrity with which we conduct ourselves. Everything I know and all that I can share in this hearing, to the best of my knowledge, have been fully narrated in the affidavit that I have submitted to the committee. I am here today to affirm those truths, to defend my integrity, and to stand firm for the good name of WJ Construction, which represents not only my family's livelihood, but the honest labor of the many people who have worked for us. I'm sorry, Your Honor, so emotional. Thank you so much. Thank you, Ms. Mina. Itong affidavit dated September 17, ito ba'y malaya mong ginawa at walang nagpwersa o nananakot sa'yo para gawin ito? Wala po, Your Honor. Actually, I made the narrative myself and just asked my lawyer to please prepare it in a legal format. Okay. Kayo ba nangongontrata sa DPWH? Yes, Your Honor. Alright. Ang WJ Construction ay negosyo nyo. Tama po ba? Yes po. Kailan kayo nagsimula magnegosyo? Okay. Pumasok sa construction business. WJ Construction started po as sole proprietor when my husband was still single in 1998. And tuloy-tuloy lang po yung kanyang paggawa ng projects in both private and government projects. And in 2021 po, it transitioned into a one-person corporation. So, ano yung mga kontratang
nakukuha nyo sa DPWH? Meron bang mga flood control projects? Meron po kami huling last ginawa na flood control in 2023 po. 2023? Yes po. Ano po lugar? Sa Manila po. Sa Manila lang? Yes po. Okay. Ilan yung mga flood control projects ninyo? So far yun pa lang po. Isa lang? Yes po. Magkano halaga? 24 million po, Your Honor. Okay. Sabi po ni Senate President Pro Temp Senator Ping Lacson in one of his interviews mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were yes, here? Your Honor. Yes po, Your Honor. Ano po ginagawa niyo rito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Naku, patay tayo dyan. Pwede ba malaman kung... Your Honor, if I may, Naku. it was already stated in the affidavit po that I have submitted, and with due respect, sana po not to name na lang po the good senator because he's not really involved naman po in any of this. I know that Senator, I vouch for his credibility and integrity also. So, yung ba ang unang pagkakataon mo na pumunta kay rito Senado? Nagpupunta na po ako dito in the past, Your Honor. In the past? Opo. Anong ginagawa niya in the past dito? Matagal na po yun, nung senator pa po yung ninong ko, si Joker Arroyo. Kasi po, bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. So, sino-sino mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Nako po, patay tayo dyan. Nako. Gago! Alam nyo kung anong kinatatawa ko dito, ladies and gentlemen? Alam nyo kung ano? If you would remember, there was a press con at si Lacson nagsalita doon sa press con na yon. At tila, sinisigundahan niya yung mga revelasyon na nangyari doon sa Congress, sa House of Representatives. Nagkaroon kasi ng pagdinig sa House. Tapos ang issue doon yung mga binanggit na senador. Nandun si Jinggoy at nandun si Villanueva. Binanggit ni Bryce Hernandez. Tapos para bagang sinigundahan ni Lacson na meron nga kami CCTV. Kung saan etong bagman, di umano na ito daw yung bagman, itong babae, true beng, kung sino man yung lintik na beng na yon, ay doon daw binigay at dinala kay Jinggoy. So, hindi man sinabi ni Lacson directly na si Jinggoy ang pinuntahan nitong babae na ito. Pero yung timing, kaya yung mga media nagpe-piesta nun eh. Pinagpe-piesta nila hinuhulaan nila si Jinggoy ba yan o si Villanueva ba yan? Kasi para bagang sinigundahan pa ni Lacson. 'Di ba? Instead na sana nagsalita si Lacson noon na para bagang meron siyang gustong i-point out na meron ng senador na nakikinabang. Parang kasi ganyan lagi si Lacson ang dating niya parang investigador ako. Dati akong general, dati akong PNP chief, dati akong magaling na intel. Yung intel niya pala, sunog siya. Yun ang totoo, sunog siya sa intel niya. Na wala naman palang pinaghatirang pera itong babae na ito. At lalong-lalo nang hindi si Jinggoy at lalong-lalo nang hindi si Villanueva. Bakit niya parang tila no sa press con niya dati kinargahan yung mga ni-reveal doon sa kamera? Nakukuha ninyo yung pinapaliwanag ko sa inyo? Kasi itiniming niya doon eh. Yun yung mga tanong sa kanya noon eh. Ano masasabi ninyo tungkol sa sinabi ng kamera, ganito. Tapos bigla mong i-bring up yung, oo nga, meron kami CCTV na pinagatiran ng pera, ganito. Remember, may pera pang pinakita sa kamera. So ibig sabihin, talagang para bagang meron kayong gustong palabasin. Di ba? Although, hindi din mention any names. Kaya lang, it's really obvious. Ngayon, sunog siya. Bakit? Hindi naman pala nagdala ng pera. Pangalawa,
Hindi rin naman si Jinggoy ang pinuntahan at hindi rin naman si Villanueva ang pinuntahan. Gago! Kasi wag masyadong alam mo ito si Tito Soto tsaka itong si Lacson, pareho sila ng ugali.